Sa loob ng isang kaharian, ang angka ng hari ay laging nagsisilang ng kambal. Isa na may malambot na gintong buhok at ang isa ay may pilak na buhok na tila hibla ng sinulid. Ayon sa alamat na ipinasa sa Diyos ng maraming taon, Mag-subscribe na sa channel ng Wow Fairy Tales! naku, maling script! Ang tungkol sa maharlikang kambal! Tanging ang gininto ang anak lang ang itinuturing na karapat-dapat na tagapagmana. Ang batang may pilak na buhok tulad ni Sylvie ay itinuturing na sobra. Ang nakatatandang kapatid na si Krisa ay laging mas mabait na pinakikitunguhan kaysa kay Sylvie. Ang lahat ng mahahalagang ginto, pambihirang bagay ay kinukuha para gamitin ng gintong prinsesa na si Krisa. Ang pilak na prinsesa ay hindi tinatrato ng parehong kabaitan. Pinayagan lang siyang magmay-ari ng mga pilak. Sa loob niya, hinangad niyang maging katulad ng kanyang nakatatandang kapatid. Mahal ni Krisa si Sylvie. Ngunit hindi siya gaanong mapansin nito dahil sa kanyang mga tungkulin sa hari. Dahil dito, ang pilak na prinsesa ay nadama ang paglayo at pag-iisa. Sa kanilang ika-18 kaarawan, isang engrandeng selebrasyon ang ginanap para sa maharlikang kambal. Si Krisa ay ang nangunguna syempre. Ang pilak na prinsesa, si Sylvie, ay tila hindi pinangalan ng panauhin sa kabila ng parehong petsa ng kaarawan ng kapatid. Nalungkot at nag-iisa, umalis si Sylvie sa pagdiriwang nang walang nakapansin. Natagpuan niya ang sarili sa itim na palengke nang hindi niya napagtanto kung paano siya nakarating doon. Ano yun? Isang gintong sising? Hindi ba kinukumpis ka ng maharlikang pamilya lahat ng ginto? Sa itim na palengke, makakahanap ka ng kahit na ano. Medyo mahal lang, anak. Nilabas ni Sylvie ang lahat sa kanyang bulsa para bilhin ng singsing. Matagal na niyang hinihiling ang gintong bagay. Lingid sa kaalaman ni Sylvie, isang gintong spiritu ang nakakulong sa singsing ng maraming taon. At hindi niya sinasadyang pinalaya ito. Nabasa ko ng iniisip mo. Tutulungan kitang maging isang gintong prinsesa para suklian ka. Hindi! Wag! Sino ka? Hindi ko maintindihan. Hindi na mahalaga. Gusto mo bang maging pilak na prinsesa habang buhay? Kahit nagdududa, ang matamis sa pangungumbinsi ay umakit kay Sylvie. Sa mahay kang ito, ikaw, kailangan mo ipagpalit ang pilak na bagay para dito. Kung anong piliin ko. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Sylvie. Maligo gamit ang gayumang ito. Ginawang mahiwaga ang paliguan ni Sylvie ng gayuma. Lingid sa kaalaman ng pilak na prinsesa, naapektuhan din ng gayuma si Krisa. Ang mahiwagang paliguan ay binago hindi lang si Sylvie. Ngunit ipinagpalit din ang kulay ng kanyang buhok sa gintong kapatid niya. Wow! Nagkagulo ang buong kaharian sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Sa huli, sinunod nila ang sinabi ng alamat at ginawang tagapagmana si Sylvie. Kaya si Sylvie ay naging gintong prinsesa na lagi niyang pinapangarap. Nabuhay ng maranya na inaasahan niya. Hindi kailanman naging mas masaya pa si Sylvie. Ngayon, saan man siya magpunta, si Sylvie ay kinukuha ang atensyon ng lahat. Walang sino man ang walang malasakit sa kanya, tulad noong siya ay ang pilak na prinsesa. Ang ganda niya! Huwag kang magpalata! Ikaw, ayos lang na mahalata ka, ha? Ngunit hindi alam ni Sylvie ang mabigat na responsibilidad na dala ng isang gintong prinsesa.
Sylvie! Upang maging tagapagmana, kailangang matutunan ni Sylvie ang maraming bagay, ngunit nahirapan siyang umangkop agad. Sylvie! Sylvie! At madalas siyang napapagalitan ng hari. Sylvie! Paano ka magiging tagapagmana ng ginto? Alam mo ba na ang kapatid mo? Ano naman ang kapatid ko? Siyempre, dumating ang araw na hindi na kinaya ni Sylvie. Sa sobrang pagkadismaya, umalis ang prinsesa. Ngayon, gusto lang ni Sylvie na mapag-isa. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ng iba. Natakot mo siya! Parang ikaw naman ay hindi. Nawala sa pag-iisip, gumala siya pabalik sa kanyang dating silid. Nalabis ikinagulat ng kanyang nakatatandang kapatid. Sylvie, ikaw ba yan? Noong nakaraan, si Krisa ay nabibigatan sa responsibilidad ng tagapagmana. Ang pagiging pilak na prinsesa ay nagbigay kay Krisa ng kalayaan na gawin ang anumang gusto niya nang walang nagbabantay. Pero ang pagiging pilak na prinsesa ay malungkot. Walang nakikipagkaibigan sa akin, para akong multo. Ngayon, naintindihan ko ng pag-iisa mo at hindi ko napansin to. Ay... Patawad, Sylvie! Hindi ko rin alam kung gaano ka nahirapan. Pinabati kita! Ngunit ngayon ay oras na para magbayad ka ng utang. Dumating ang gintong espiritu upang kunin ang napagkasunduan ni Sylvie. Ang gusto kong kapalit ay ang iyong pilak na kapatid. Ano? Paano naging posible yun? Usapan iyon. Pilak na pag-aari mo. Ako ang pipili. Hindi! Kapatid ko siya! Hindi ko! Huwag mong sirain ang kasunduan. Ang galit na espiritu ay nagbagong anyo sa gintong nilalang at hinabol ang kapatid para singilin ang utang. At sila ay dinala sa korte ng hari. Madaling nadaig ng gintong nilalang ang anumang mahinang pag-alma. Tama ng larong ito. Desidido siyang kunin ng kapatid na pilak, si Krisa. Kasalanan ko to kung hindi ako naging makasarili, kung may pakialam lang ako sa'yo. Biglang napagtanto ni Sylvie na hawak pa rin niya ang gayuman ng gintong espiritu. Basta't ligtas ka, hindi ko kailangan ng material na bagay. Hindi maaalis ng demonyo ang bagay na hindi bahagi ng kasunduan. Ako ang kunin mo sa halip! Hindi ba? Hindi ba't kasama ka sa linya ng Maharlika? Tama, ako si Virgol, ang unang gintong pinuno. At pati na rin ang gumawa ng peking alamat. Nilamon ako ng pagnanasa sa kapangyarihan nang ako'y pumanaw. Pinarusahan ako ng Diyos ng kamatayan para sa aking panlilinlang at ang aking kaluluwa ay nakulong sa loob ng gintong singsing. Mapapalaya lang ako kapag ginawa ka ng pilak na prinsesa o prinsipe ang singsing. Pagkakita ko sa isipan ni Sylvie, napagtanto kong pagkakamali ko. Ako ang dahilan ng paghihirap ng mga tao ngayon. Kaya ako ginawa ang pagpapanggap na to para magkaintindihan kayong dalawa. Kaya ang propesiya ay isang kasinungalingan. Humihingi ako ng tawad. Dahil dito, pinahirapan kita. Hindi kita naintindihan. Nagsisi ang gintong espiritu sa kanyang pagkakamali at nagawang umakyat sa langit. Hindi na mahalaga ang panlabas na anyo. Wala nang gintong prinsesa o pilak na prinsesa. At sa wakas, natagpuan ni Sylvie ang tunay na nagpapasaya sa kanya.